Punta naman tayo ng Marikina where cleanup of operations have begun as the habagat continues its sweep of Metro Manila and nearby provinces. And we have mobile journal Ivan Tarinca reporting from there. Ivan, okay, pang ilang araw mo na nagre-report at kaya pa ba ng mga paa at mas maayos sa may lagay dyan kumpara sa mga nakalipas sa araw? Pops Lord, sa mga oras na ito, no, may kita natin, medyo may paambon-ambon na tayo nararamdaman pa rin. No, na, tuloy-tuloy yan. Simula yan nung Lunes hanggang sa ngayong araw, no, tuloy-tuloy yung pagambon. Pero in terms of yung mga water levels, no, mababa na yung water levels sa Marikina River. Kanina, nasa 14.2 meters na lang ito. So mababa na yan ngayon. Kaya naman yung ilang mga residente, no, simula nung Martes, lalo na dito sa may Barangay Santo Niño, sa may Marikina. Ito kasi yung katabi ng ilog. Actually, sa likuran ko, no, may kita nyo doon, yun na mismo yung ilog. No? So pag umapaw yung water level na yan sa ilog, dito talaga dumediretso. No? Kaya simula nung Martes, no, nung umpisang bumaba yung water level sa ilog, and nag-uwian na rin yung ilang mga residente dito para nga maglinis ng kanilang mga bahay at mga putik na naiwan. No? Kasabay nga yan, talagang grabe yung tambak ng basura na kanilang naranasan dito. No? Kanina nga nakita natin parang isang truckload yung nakuha pa kaninang umaga. No? Simula yan, ayon sa Marikina City Environmental Office, no? Nasa 2,470 cubic meters ng basura na yung nakokolekta nila simula nung Martes. And kanina nga, tuloy-tuloy pa yung paglilinis ng ilang mga residente dito. Kanina, meron pa tayong naabutan na naglalaba ng kanilang mga nabasang mga gamit. No? Kanina may pobre kama, yung mga tuwalya na nabasa. No? Kesa naman daw ipalaundry pa nila yung mga damit na ito, sila na lang daw yung maglalaba kasi usually umaabot daw sa 800 pesos yung nagagastos nila sa pagpapalaba sa mga laundry. Pops Lord. Per kilo lang ba yun, yung 800, Ivan? At malamang maraming laundry shop sa area na kailangan din magpa-laundry ng mga gamit nila, no? Tama ka dyan, Pops Lord, no? Kanina talaga, according to sa ating nakausap, no, medyo marami-rami rin kasi yung kanilang ipapalabha. No? Kasi may mga kobre kama nga, alam mo na, Pops Lord, medyo mahal. Pag tinimbang na itong mga comforters, mga kobre kama, pati yung ilang mga pillows kasi nabasa, no? Medyo umaabot yan, tumataas yan, yung pricing yan. Depende pa yan doon sa kung saang laundry shop ka magpapalinis. And kanina nga, Pops Lord, no, napansin din natin yung ilang mga heavy equipments na umiikot within Marikina. No? Kanina, ayan, yung isang backhoe na yan, naka-standby yan. Malapit dito sa may ilog ng Marikina para nga i-flush away yung mga putik na naiwan sa tabi ng ilog at maibalik nga ito sa ilog kanina, Pops Lord. May info ka ba, Ivan, kung nadagdagan yung bilang ng mga evacuees sa kailangan ilikas? Pops Lord, wala pang latest na ibinibigay na number sa atin yung Marikina LGU kung gaano ba karami. Pero kahapon kasi dun sa isa nating pinuntahan na evacuation center, no, nasa 40 na lang yung mga naiiwan na families. No, 40 families na lang, around 130 individuals na lang yung natitira doon sa specific na evacuation center na yun. Akala nga nila, kahapon, magkakaubusan na ng evacuee. So, habang palapit or palayo yung bagyo or pahina yung mga nararamdaman natin pag-uulan, na-expect nila na yung ilang mga residente na nananatili sa evacuation center ay magsisiuwian na. Lord. Alright, maraming salamat sa iyong update. Mobile Journal, Evan Tarinque reporting live from Marikina.